Kasi yung mga kasama nyo, hindi na tayo kakasya, di ba? O totally kakasya, yun naman yung pag-uusapan dito, di ba? Pareho lang din naman yun. Sir, para na sir. Sir. Log-log nga pala pangalan niya. Nagkakabiruan pa nga. Artista yung dati. Pamilya mo pala siya eh. Kung nililigtas pa sa RTC, sa Court of Appeals, tingin ko, yung RTC and Court of Appeals is a separate action. Yung MTC, natapos yun, naging final and executory yun, kaya na-issue na rin ito. Magkahiwalay yan. May isang RTC, 36 sa mga Magkahiwalay yan. Kaso na nag-pending sa RTC. Natapos yun, sabihin doon sa ejected list ng hindi na-elevate sa higher court. Baka hindi nyo po alam yun. Yun ang mga technicalities ng mga ganun. Ngayon, nung ini-execute yung writ of demolition noong 2024, laban sa inyo, nag-file ng injunction sa RTC, DRO injunction, para i-issue. Tingin ko, yun yung tinatawag nilang supervening event. Makailan din sa experience ko. Pero until now, tinanong ko sila kanina eh, wala pa rin main action na complaint for eminent domain. Mga kasama mo sa class. Opo. Kayo naman yung mga officer. Opo. Gusto mo? Anong kanina? Ngayon, ito yung pinatatay ng mga ay kami para makatulog, hindi na mga sakit, makatulog. Pero siyempre, ang ngayon sa usapin na nakakamba kami dahil po sa mga dumarating na weather at mga patulan so may 3 beses na sumunod ng amin. Pero ito kami nakakasama ngayon na sa inyo po lumalapit sa paghapon na ito, baka ikaw po maging salud na doon sa amin po. Sa ano ba? Tulad po ng inyo pong nabanggit nga, kayo po yung 100 days na hindi makakalimutan. Ang aming pong lugar, kasama sa inyong pangarap, na nakisama sa Land for the Lands. Ano ba yan? Habang dumating po sa legal na proseso, yung pong nakabili ng mga kutse, at kami po yung mga malinenyong Pilipino na natin dito, eh sana po, mas mapabulan at kayo po kami naman na. Pero nasa korte pa yung expropriation proceedings. Ayan po sige. Ang exploration po yung kung inilalapit namin sa inyo na sana ay nasa para ng nakihain. Kasi wala pa po parang po yung exploration case. Kasi nga po, doon sa budget daw, kailangan meron ng nakalaan na budget para tuloy-tuloy nang maisagawa yung exploration case. Kaya yun po inilalapit namin. Pero expropriation proceedings sa korte. Ngayon, Wala pa po eh, wala pa po. Ayun po sa hindi pa na hindi 15%. 116 million. Yung Total value of the property. sino nag-assess ng value? Sa ating po, based on preliminary appraisal report po natin. Ilang square meter? 2,300 plus po. 100,000. 203,000 po. 2,240.
yung saling na galing. Para i-chow ko sa seto, kuhita. Yung mga consumer na bumili parang dyan tumaan. No, pwede na ginawa para Pagkiling ang Ano yung sinasabi may order ng 2022 ng review demolition? Ano po, may pinaba po kasi yung regulation pero hindi po sila dahil ang aming abogado ay nagsasagawa ng mga kapitan, mga documents, anak. Kaya lang po ngayon, yung order po dumating ngayon ay nagdagdag sila ng sharing para maisagawa ang near future itong rate of demolition. Nandiyan po yung open order. Nag-file pa kayo ng yan. Ngayon po, yung ito, yung bigay ng order, ang ginawa ko ng attorney, sabi niya, nasa proseso sila at magbibigay ko yan ng next ng notice to pay. Pero bago nangyari po yung nangyari, nagsagawa na po yung pasa ng motion for consideration yung aming attorney. Kaya sabi niya, kahit na may bumabang order yan, may basta na sila pwede mo i-receive hanggang wala silang ibibigay ng notice. And at the same time po kasi, nasa korte pa po kami, hinihintay pa po kami desisyon coming from the Court of Appeals. Kasi dalawa po doon yung nangyari. Kumbaga, na-file sila ng petition for certiorari ang Court 1 Terror Jurisdiction sa RTC para ma-stall yung ejectment case. Petition for certiorari with prayer for TRO injunction sa RTC. Nag-grant yung TRO, hindi nagtuloy sa injunction. Kailangan prescribe yung TRO. Sometime in 2024 din. 20 days lang ang validity. Nag-viral po kami na may sagawa ko. Sa tulong ni Consilan, sila hindi mo Ayan, sabi ko sa kanila kanina, Ayan, kung nalala niyo yung demolition ng 2025. Ayan, ang tumulong pala na yung sa demolition nila si Yorme. Ayan, narinig natin si Yorme po yung tumulong. Sino nagpagay sa sino? ang gano nila. si attorney niya Kasi po ganito yun, ang sabi kasi po sa class, ita-transmit na raw po sa Court of Appeals. Sabi sila ko sa city post na nila yung petition. Excuse me po, ang daming pag-asa na lang din daw po ng expropriation. Kapag-file kami ng expropriation case. Why did you file an expropriation? Anong hindrance sa expropriation? Yun nga po, ang nilalapit ko yun sa City Legal Office at saka sa MUSO, yung budget daw po wala. Yun. Pero, nire-record na po Kasi yung binigay sa akin. yung nire-record po sa kanila, meron po kasi nilaan na budget mo, nandiyan naman po mga statement dyan, your pay. Eh kaso sabi po ni attorney, hindi na raw yung validated, Sir Ryan. Kaya sabi ko, kasi wala naman sa kung hindi na applicable yung budget daw na pinagrubahan ng budget po. Diyan po nakalagay. Eh, palibasa 2024. Kaya kailangan mag-file daw ulit, andito po si Sir Ryan, mag-file daw ulit doon sa budget para alamin magkano ba, meron pa rin ba talagang pondo. 15% lang, di ba? Initial. Ibig sabihin po ni Dr. Lin ay yung pong nag-issue po kasi ng certificate of availability. Availability of funds. For the purchase po mirror. Pero as to doon po sa
filing po, appropriate filing po ng expropriation. Wala po tayong develop. Yun. Kaya nagpo-confuse yung mga tao. Kasi naipaliliwanag sa kanila. Hindi ka mahingi ng kagad ng korte ng buong payment. Ha? 15%. 15% to. Papatunan yun na desidido pamatang Luzon na bilhin. Sabi ng abogado ninyo, Pinangalan ko sa pinipay sa korte. Ngayon, maagad itong expropriation kasi yun na lang talaga ang pag-asa. Kasi nakikita ko naman talaga sa korte, meron na talagang failure ng una pa dahil kung hindi pagsagot kaagad sa unang-unang minute dahil nakalagpas po namin yung 30 days. Kaya yung ginagawa na lang po ng abogado namin ay court forum. Hindi po naman kasi namin alam dahil first time, kumbaga bagong panganak kami sa ganitong kaso na kailangan pala i-meet mo yung 30 days. Eh, magpas po yung 30 Ang days. punto, your may naligas ako ng rito kasi hindi namin tinanggap, pinabayaan namin. resto. Kumbaga na-text ka lang. Naniniwala kami sa ilang years po kayo po na alam namin na pag may dumarating, Saka sa ulit po namin ng abogado. May nangako pero hindi po nasusunod. Sino? Sabihin nyo na ako, PRB po. Totoo naman po. Nangako bibigyan mo kami pero hindi po. Kaya hindi po namin sa Kasi kailangan talaga lagi kayong tatapatin. Ako, kaya mo lang tatanong sa inyo ng mga bagay-bagay. Since time immemorial, lahat ng ginawa kong batas po expropriation. Nung po siya ako. Ano nag-mayor ako, pinagawa ko, namili ako ng lupa, at nagpatayo ng pabahay. Ayun naman. I mean, hindi ko na siguro kailangan ipaliwanag pa sa iyo sa pangkalatan So, bye-bye. for obvious reason. In fact, there was an incident or sumunod din. Kasagsagan ng pandemya no. Binili ko yung pasilan. Sa mundo, mas malaki pa siya sa inyo. Ayaw sa presyo na commission. Kasi maaaring man siguro tayo 100 pero the commission is a different amount, set of amount. That is what we got. Pero dinidetermine naman yan ng muskat. Kaya lang yung sa amin, negotiated. Napapayag ko yung matanda. Because may karapatan din naman yung may-ari ng lupa na pakinabangan yung lupain niya. Kaya nakita kami sa intersection. Ako nagkakaita na tayo. 50-year problem na dami ng lumang mayor. Sabi niyo nga, sa kanya galing. Pero hindi nagsunog. Pinasunog. Nasunog, pinadadala niya yung demolition team. Pinagbawal. Wala naman kayo. Demolition team. Ako, unless na po, unless husgado. Ito sa amin. Sa lahat ng story. Hindi namin yun. In the middle of pandemic, 110 million. Ngayon, kanila nung naghuhulog na sila sa amhan. Naghuhulog ba sa inyo? Yes po. Regular. Kasi may kaklira ng tao, kung binili ng gobyerno, akala nila. Hindi, kasi yun naman na buwis. Kailangan ko rin pagpag-ingatan. Sabay ng 1.5 yun, boss. Ha? 1.5 yun sa pinili mo. Oh, yung kila inangkin nila, na sila raw ang bumili. Hindi nakapakala sa'yo.
Kasi, plano ko dati, 1.1 billion, 1.2 billion. Kami talaga, kaya makikita yung 2022. Kaya lang, nawaglit na ako. Bukod sa wala ng laman, hindi nila priority mamili ng lupa na ito. Kaya ako, squatter ako, kaya Kami po ay malakas. Sana lumabas niyo po ang maraming magiging desisyon na lang ang korte. Sana po ay maunahan na ang pag-aamin ng expropriation case. Kasi yun naman din po ang sinasabi ng city kasi yung attorney namin talagang pinoprolong na lang niya ang pag-ibig po namin doon. Talagang pinaprangka na kami na ito na talagang isa. the way I look at it, Hindi kami nangangamang ng dami at lupa, pero pinoprolong naman niya. Pero expect pero talagang pag-asa na lang ay ang expropriation. Ngayon, ang inaan po po namin, sana maunahan ng city legal na city government kung ano man yung magiging desisyon na anong magandang pamamaraan para maunahan? mag-expropriate. According sa ano nyo, sa lawyer ninyo, Ano daw po yung mag-file ng expropriation case na sabi po namin sa inyo. Kaya kami naman po ay nagdadala kami ng kalooban namin na talagang mahal namin ang lugar namin na way. isa ng million. $231 million. Yung mga 45 million to at 15%, Ano ko? 30 plus million. Nakakatawa na eh. 30, mga 34 million. 34 million. Yung 15% deposit. 34 million. Dami na nakadeposit ninyo. Kasi nilagyan ko lahat ng pondo yun. Dala pending talaga sa usgan. Kaya natagpuan mo? Kaya natagpuan mo? 145 million. 145 million. Naka-lock up sa iba't ibang lupain. Tapos, tinawagan nga kami ng bank. Sabi, hindi pa tapos yung kaso. Wala akong interest in withdraw yung pera. Kaya nakalutang yung pera na nakalaan sa particular na expropriation proceedings. Para mapagtibay yung pananaw ng musgado na makita niya yung interest ng lungsod na bigyan. Kaya lang kasi ang pagpapasya na sa musgado kasi kung mananalo o matatalo ang expropriation. Sa karanasan ko ng araw, marami nanalo, marami rin natalo. Marami kami, yung konserba ko, kami ng lupa, marami rin natalo sa kaso as time progress. Marami. Yung isa na, bisita ko pa dito, pero bisita ko pa yung isang lugar. Pinasok ko yung sa hindi ko. Konserba ako ng 1990. Kami, nasa kami ngayon. Ngayon, anong gusto niyo dito? Kung nga po yung ex, ang dami na pong namamatay yung mayor sa amin mga tanda sa sobrang stress. Kakaisip po. Siyempre. Kaso nga, naghahanap ng masisilungan, tao pa rin. At hindi magkalala yung mga pagkalalo. Anyway, for whatever it is, the amount how did they come up with it? 116 million.
Paano nila, saan nila Usually po mayor po sa mga appraisal record po natin. Pero ang record po natin, hindi yun. Pero sa appraisal record po may 103,000. Kaya kung kasi hindi na nila nilagay. ah, Hindi nila pinay yung expropriation. kasi po, at the time po, ano po yung sticker dito, tinry ko natin i-comment po yung No, waste. kahit saan po ba na kami nakarating po. They decline. NBC po, pati po Wala silang interest to negotiate. Sort of say. Dalawang opisina po sa Banluna po yung hinanap namin po. Abanado po wala. Kasi po wala pong humarap po, ayaw, yung one time po na may kumating pong lawyer nila for invitations po, hindi po lang sila po. Ano lang daw po sa mga pakinisip po. May, i-ano nyo, yung postal, Dalating nga po natin mayor yung address po na postal na being reserved. Pero, there were several transfers. Sino ang puporma ng operation? Hindi, yung kita. Kita na po may may nas po yan. Pero hindi po na-provide po sila teacher po na yung pong history po sa RD po, acquisition po mayor bago na po kasi. May official address sa mga dito niya. Pinadalan din po natin yung mayor pero hindi po sila. Via what? LDC po mayor. Hindi via postal. Ano yung Registered mail. registered mail? Tinatanggap naman po mayor yung mayor. Mas madali po sa yung Pero wala tayong group of precinct sa LBC. meron din po. Kasi kulang na mail through LBC. Ano po, tapo, hindi pa pala nag-contribute po sa LDC sa mga pero po yung LDC po. Kasi yun din po yung pinamabilis po na serving po ng ating mga tsaka bukod pa po dun sa Pero pag- by purposes of postal is Yun ang pinaka being received. Postal and registration. certification. There is May notice, first, second, third notice. Pag hindi nila pinuntahan sa post office, being served. Then how will you proceed? You will be authorized. Hindi talaga tatanggap eh. Wala ko ka. Ako kaya talaga. Kaso lang kita file, kailangan. initial deposit. Initial. Walang pera ngayon nila. Inubos ng mga kaka-meeting ng mga JO. Di ba? Yung meeting doon sa tabi ng sabi ng Santos. Sa tennis court. Atin game. Yung pinamigay yung pera nila. Mas order, dito tayo mas nasabi sa Sara, kaya ako ibinatawag yung binatawag ko. Kaya nga, doon ang usap pera ng Manila. Anyway, malapit na ang SOMA. State of the City Islands. Malalahanan ng nakakatatay ng malalaking pamahalaan. Kasi yung una namin natagpuan, 10.2 billion PYO. Prior years obligation under commercial obligation. Ngayon, napasok na sa gobyerno kasi wala namang binigay sa amin ng government na dokumento. Nasa 15 billion. Pero huwag kayong maglala, dalawa doon may kaso na. So, we are just waiting for the issuance of warrant of arrest. Kasi tinunaw talaga, kahit tinunaw yung pera natin sa kalsada. Yung mga hindi dapat kasusan, walang kapararaan. Para lang makuha yung political interest nila, inastos nila, nakakasya ng funds.
sabihin nyo, may mga kasan sila. Sa loob lamang ng isang araw lang, 300 million. Iniwahiwali pa nila. Tinatlong cheque pa. Kita nyo kung may 300 million tayo nasa general fund, for example. Kada linggo. Kaya nung araw, wala akong kakundangan mamili na ito. Kasi yun po, mga kalakad. Nangutang pa ako. May sinasabi nila yung marami ako ito. Ba't nababayaran ko yung inutang ko? Yung inutang nila, hindi nila mabayaran. Kaya yun ang katotohanan naman. Hindi ko para maliwalayin yung sitwasyon ninyo. Talagang ano ba dito, boka-boka yung saranggola ko. Ang sinulit ang meron, hindi PC. Kaya alam niyo naman ibig sabihin, sinulit. Talagang may klila. So, yun ang sinabi ng abogado ninyo na pamamaraan. Wala nang iba. Overall naman nila yung sa kaso. Pero hindi nila ang chance na expropriation case. Yes, for the sake of conversation. So we need to make an offer. First, Kaso, tinanggap ko pa, bilang ready na. wala problema. Kalapati ko. Pero kung ako yung kalapati, I don't want to give also. Kaya ako, lagi akong particular sa mga tanong. Kasi kung ano yung bakit ba hindi? Una, lagi ko na sinasabi. Aso nga, naghahanap ng masisilungan. Pagkakula, tao pa kaya. Sinabi sa akin ng nanay, I really wanted to solve squatting in Manila. Whether private land or public land. Katulad yung sa Nicolas, inuubos ko yung squatter ko. Unti-unti. Pero hindi ko sila tatapuin. Tatayo ko muna yung binundo ninyo, saka ko sila tutulungin. Saka sila ilipat sa taas. Walang displacement. Nagawa na namin yung formula na yun, hindi matagumpay. Kaya pag-assume ko, napagawa ulit ako ng isa. Para isang bloke na naman ang matibag ko. Na squatter. Pag natibag ko yun, isa gawa na yung binundo yung 2. Sila na yun. Tapos papagawa ko, isa, kung mauubos yun sa akin, kalako na. Ngayon, dati squatter, naka-elevator pa. Pipilip ko. Sense of giving back dignity to every Manilayan family. Yung dignidad sa pamumuhay. Okay na eh. Okay yun. Pagamat hahanapin ko pa yung friend na sige, narinig nyo. Ako-offer tayo. Galing. Hindi ko alam kung tatanggapin ha. Sana. Ako-offer tayo. Ibig sabihin, parang cellphone lang yan. Biling ko cellphone mo. Pa tayo ibenta sa presyo. Tatanggi yun. Tama mali. Pagka tumanggi naman, apply ko yung expropriation. Galing. Sasabihin nyo yun ang solusyon. Tama. Pero kailangan mo sundin ang isang bagay na para in the future, hindi kayo matekla. Tama. Nagagets yun. Katulad ng panin nila. Galing. Sabi, kailangan mo na mag-offer. Meron. Sumagot o hindi, ipare-register ko yun. Yan ang technical. Sayad sa gusto nila, tatanggap nila yung offer through the register.
Umiiyak sila. Eh, hindi nga raw di kami. May ano yun din, corporation yun, di ba? Pwede natin i-dalhin sa SEC kung anong latest address niya. Yung pupunta natin sa teacher yung sa Payakas eh. Medyo yung pinadala na. Talaga. Nakadala niyo. Yes. Tapos po, binalitin ko ng SBC po kasi wala na po ng SBC. How siya yung, ano? Ako based po dun sa mga records ko. Lahat po yung po mayor ng mga address ko, including po yung nasa title ko, yun po yung lagi po natin. Ayun, wala po kasi kami same records sa title. Third. Kaya po yung pagpapadala ko dun sa ano, sa attorney na lang din po nagpapadala si attorney. Magaling po si Ulan Luis. May tanong lang po kami kasi yung pangamba po namin hanggang ngayon hindi po pa rin po. Paano po once na hindi pa po nakapay yung expo, tapos bigla po kami i-demolish na. Ano po yung mga Anong basis na yun? if ever po na lumabas yung mga notice ng court? Anong notice yung priority? Actually, i-accept talaga ito din ang email sa Supreme Court. Okay, magdala. Naman po yung pangyayari yan. Dahil nasa proseso na yun, asahan narating daw pa ng notice na kaya sabi niya, ma'am, yun nga, I-accept talaga. iaakit na naman sa Supreme Court at dati na rin sa pagkakasabi ni Attorney Lutz, si Attorney Lutz, ay kayo mag-alala ma'am habang umaakit doon sa Supreme Court. Ito naman si Yorme, Mayor, na asikaso ng expropriation. Sa madalit sa tayo, walang permit kang maibibigay sa kanila para mag-demolish yung lugar namin. Na kung hindi matuloy yung kanilang bata sa Pilipinas. Pagka nadadala sa sulong sa iyo, Ngayon para matira kami dito, siguro kaya mas clear eh. naglalaro ba naman po sa inyo? Matagal na po kami nakatira doon. Pag may sunog po, agad-agad gusto pa lang napapatay na. Ngayon na po nangyari yung ganyan. Pero every 2 a.m. po ang sunog. Hindi po nababago oras. Tatlong sunog po 2 a.m. Patayin nyo. Patayin yung mga kapitbahay. Lagi mga bagong upang. Patayin. Lalagyan namin ba din ako? Oo nga, yung bagong upang. O para mabawasan kahit pa paano yung pangangbalin. Ang current status, di ba, nagpapa-appoint sila ng special sheriff. Kumbaga, binuhay nila eh. Sa MTC ko sa regulated deposition. Kumbaga, binuhay nila. Since narinig nila mismo galing sa Bibig ni Yorme, mag-formal offer. Perhaps on that basis, si Atty. Lutz somehow makatulong na the moment nandiyan na survey file nung informal offer, pwede mag-file ng motion to pass rate of demolition. Pwede yun. Pwede yun. Kaya that's not yung formal offer. Total may supervening event eh. This is the first time magkakaroon ng formal offer na hindi ginawa na ng karang administrasyon. Yung actual case filing na expropriation to follow. Kasi kailangan sundin yung formal offer. Yeah. Para kasi pagka-generate ang prop, makakabilang strike out. Okay, okay. Kung kinakain ng halimbawa, wala naman tayo or isang deposits, may minimum deposits. Kung ayaw, siguro ano, an ordinance appropriating 40 million representing the minimum requirements in the with regard to ordinance number 89. Bingo. Para may appropriate. Kasi walang appropriation this year. Walang appropriation last year. Wala rin appropriation this year. Kailangan nagkaroon ng appropriation. Sa susunod po natin kaya binibig 40 million is
Kasi binasi ko muna sa kontrata at 15%. 200 is 30 million. 15% of 30 is 4.5. Mga 35. Ibigay naman ang tao is para sa Basta-basta. yan ang impression. Ayan, O si sir. Awi. Isa siya ko Kayang-kaya ni Konsi Awi yan. Just to let you know, talagang si Alfie ay talagang matindi ang pagmamahal sa kamanay when it comes to exploration. is quantity din kasi sila. Talagang kalimutan kilalakan. Saint, nasa likod doon. Malungkot Talo ako. Lord, palungkot ng presidente ng Malacate kung ano nga po. Talagang sa Hindi ko kaya yun. Si Boss ang ikaw. Pinaharap. Ito gagawin natin. Goods, make an offer. Performs. Actual sa opisina. Based on. Grabe. Tapos pag wala yung nag-report mo sa SEC, iulad nyo yung kumpanya sa SEC na dubious yung address ng kumpanya, non-exist. Pwede nga, i-report ko kay Atty. Gentile, sumbong na sa korte. Non-existing yung mga opisina. Ang pinadadala lang namin ay coordinate. No, but there is an office. If you are a registered corporation, you must be holding an office. An office has so many forms. It can be an home office, commercial office, or industrial office. Doesn't matter. When you submitted an address before the Security and Exchange Commission, this address must exist. How the Commission will communicate to you kung hindi nag-exist? I don't know. I'm no lawyer. Pero baka dubious yung kumpanya. Hindi ko alam kung mag-browse. That's another problem. But for the meantime, kung ano yung stated office, physical, and by register. Tapos yung appropriate, kayo na vice chief. Kayo na, then po. Initial appropriation for the implementation of ordinance number 89. Yung ordinance. Tuloy po ang pagpapagawa namin. Eh, sino ba nag-award sa inyo? Kasi hindi ako nilalisan din Napadala na si Luis ko Yun lang po siya namin po nagsimula eh. Kasi nga natatakot kami na baka mamaya kita na ng pagkumato. Kaya wala kang tulong. Parang kinisi yung dati, kusang lang yun dahil nga sa inflation. Halos wala nang mabili sa kusang. Ginawa kong safe. Hindi mo na supportos. Basta tayo susunod tayo sa itong tuloy ng batas. Ito yung ginagawa natin sa mga marami. Hindi yung tama. May gobyerno sa saka ko na problemahin yung kung saan yung pera. One, kailangan mo yung video. Two, kailangan din yung mga liturtunin. Dapat gawin. Three, importante sa lahat. Mission of the show. Wala na, ayaw yung nangyari.
we file expropriation proceeding. Kasi natupad na natin yung minimum. Wala pa nangyayari. It's a process, but kami, ako, pwede kayo mag-moving lang sa akin. Nakakatulog na po ngayon. Bakit hindi niyo pabalikan? Inaayos ko. Yorme ko lang din po kami sa ano eh. Hindi na po nabalikan ng NSW. Kaya nga, Wala rin, hindi rin po kami nabalikan ng NSW. kaya tayo. Hindi lang araw ng bumaba. Kaya hindi masyadong intindihin yung bagay na wala kayong control. Yung mga bagay na wala tayong control. At tulad dito, wala akong control sa magiging pasya ng plato. Ang may control ako, ano yung mga pamamaraang legal, magbigay ng protection sa inyo. That's one. Two, mga kakayanan na pwede maibigay. In this case, in terms of priority, kahit na wala tayong pera ngayon, di magkagayak naman ako after the ordinance once it's filed and make sure that there is money to it because the board needs to see it. Because the deposits will be made, kailangan mag-deposito the bare minimum sa bangko na o land bank. Tama, yun yung doon. Kasi hihingin nyo yung yuskado, yung certificate. Doon na makikita ng yuskado na desidido yung mama yung yung mga bagay na may control. Yun naman ang ibibigay ko sa inyo. Kaya huwag ninyo masyadong iniisip kung darating pa sila o hindi. Hindi naman natin sila mabibigyan sa mga gusto nilang gawin sa buhay nila. In the meantime, live like human being. Go back to your places. Reacquire it. Start building it. Tapos ipapasa Diyos natin. Malay niyo, maliwanagan to may-ari. Nakakita sila ng bagong gobyerno na seryoso talaga kung bilan yung lupa nila. Kaysa naman, magkaroon pa sila ng utang na tulo. Somebody died already because of stress. Pero mo nag-a-acquire ka ng lupa, may gapa. Ano di ba yung gapa? Alam mo, mabigat ang gapa. Sa nanay ko, lagi sinasabi sa akin. Pero mo, nakakuha ka ng lupa nga, prime, pero may utang kang buhay, may utang ng lupo. May pagka siningil ka ng tadhana, puri kong sabi ko ka, abutin. Ako, naniniwala ako sa ganyan. Naniniwala ako sa ganyan. Kasi may mga tao talaga, mapagsamantala, dala ng mayaman sila. Ilan lang naman. Hindi ko alam kung sino. Pero may mga ganyan. Pero mabigat sa buhay eh. Mabigat sa buhay. Pero ang pinakamaganda sa kanila, pili namin. Kung gusto nila benta, pili ko. Bakit? Saka hindi imposible yun dahil nagawa ko na yung maraming beses. Spending money. For the meantime, yun yung pamamahal. Base na rin sa request nyo. Teacher po pala kayo. Sa kayo nagturo. Siya ang siya. Retire na kayo. Oh, si Mr. Sabato. Hindi ko siya makakalimutan. Oh, mahina ako sa English. Teacher ko siya. Teacher ko sa English. Doon pa rin ba umuwi siya sa atin, boss ko? Tenement. Naalagi ko siya, naalala ko. Yung sa likod ng bahay niya, ipagagawa ko na yun. Gigibahin ko yun. Gagawin ko na super. Yun sabi ko sa kanya, natabi mo ba yung bahay mo, yung tondo portion clinic?
Sabi niyo sa akin. Galing lang ako doon, kaya naalala ko na naman siya. Kasi yung bahay niya. Pangalawang building na. Marami po na rin po nabanggit. Malamang ko yun. Para Mr. Sabi. ako teacher ko siya sa system. English teacher. Hindi ba si Junior? Alay, no? Maalala rin yun. Sige. Kasi yung masipag ko. Modelo ko ngayon ng mga kabataan. Kung sipag at sipag, wala naman ako ibang punan ng araw, hindi abilidad. Kasi, kung walang pera, kamakain. Saka ng pera kamay ka ba? Hindi naman tayo kamamatay. Tama. Mapdi yun. Mapdi yun. Tapos, may regalo ko sa inyo mga tagalista. Kapit na natapos, hihintay ko lang yung PTC. Ayan na, patamo, usapang bilihan. Pati lupa ninyo, parang tayo hospital, binili natin. Binili natin sa gobyerno. Nagpasya pa ang korte, hindi na orte. Tangan-tangan na natin yung lote. Tatayo ko na yung posto para sa bibig. Yes. Kasi masyado na kayo na pag-iwanan. 32-year-old na yung hospital ninyo. Medyo kasi kawawa na yung mga taga-district. Mga taga-district 5, district 1, gaganda yung mga hospital. Kasi kung nga, gaganda yung hospital. Yun lang ang barangay sa buong Pilipinas na may sariling hospital. Tapos yung kasi pagpapalain pa sa pero hindi ko sa distrito gusto din makakaroon ng korte. Ibibigay sa akin. Hindi ko ibibigay sa inyo. Kasi maraming namimiss. Kasi babayaran niyo sa pamahalaan in the next 25 years. Sa pero ganito. Tagal yun. Lista natin. Kaya naisasalin yun sa mahal sa buhay. Yan. Kaya tanong mo, pabayad pa doon sa Pasig Line. Kaya lamang, pwede ka na magpatuloy bahay. Pwede ka na magpundar. Kasi may kapanakan. Yes. Kaya lang may-ari ng lote, may pamahalaan. Kaya lamang, may mga ilang individual kung gobyerno na may-ari, kinakaligtaan nila yung kanilang responsibilidad. Siya namang ikagagalot ng taxpayer. Tama naman yung taxpayer. Kaya lagi ko pinag-usapan kaya maging responsable. Anyway, ayaw kong pahabain yung one, para malinaw tayo. Sa legal na side, susundin natin payo nila dito. Magpapile tayo ng expropriation. Pero pag magpapile ng expropriation, para hindi matagitap na rin yung dalawang abogado. Yung isang personal ko pang abogado. Si Luz, nasa akin yan since 1990. And he's very familiar sa mga batas na ginawa. Ang sabi ni CTI, kailangan properly informed ng offer or offer. Hindi ako optimistic sa magiging respond. Pero kung mag-respond sila positively, mapapmadali ang tao. Yan ang wala nang filing of expropriation kasi negotiated sila. Katulad ng napagkakumpayan ko sa Pasig Line kasi yung pinakamalaking nabili natin. Kasagsagan pa ng tanda. Ang maswerte lang na naniwala sa akin yung mga na wala siyang tiwala sa gobyerno pero nagpakasakali siya sa akin first time. 45 days there ang nakuha ng JP. Managers niya. 110 million. I think if I'm not mistaken. So more than 100. So, in the case na
tumanggi, ipapile lang yung expropriation. Ngayon, file yung expropriation, ngayon pa lamang ang pinagagawa ko na, inaabatan ko na yung future na problema. Kasi walang appropriation. Sakto, nakapakinig kaya na kayo kanina, si City Budget. Tawag ng paglalaan. Kailangan may ilipin ako. Kasi, look at it, yung ginawa nilang appropriation dito, tira bote niya tato. Wala di kubeta dito ato. Kasi mahirap ng amount. Kaya I would rather listen to him na that is the amount. And then sa prescribed minimum. Kaya maigin ang maapata. Doon na ako kumuha sa malaki. Para kung maliit, isusuri lang yung kailangan gasusin. Sobra. Kaya babalik ko rin. Tutulong naman. Tutulong ka ba? Oo, ayun na. Kayo bahala. So, yung laboratory ko rin. Then, panalangin ninyo na maliwanagan ang kaising ba nangyari ng lupa. Paratingin na rin, siguro sa abogado nila na interesado ng bilhin ng syudad. Baka gusto nilang ibenta na. Para hindi na makapangutang ng buhay. Kasi I don't think makukuha nila ng madaliya sa inyo. Nakikita ko na eh. Pero nakikita ko na hindi magiging maganda yung physical interaction ninyo. Hindi ko naman mapipigilan yun, damdamin yun. Siyempre, payo ko yung kayo lumaban. At least marinig yung mga sa akin. Pero, yung tuta, inalagaan mo, pinakain mo, araw-araw, naging aso, sipahin mo na sipahin. Pag nasukol yun, mga magal. Tama ba? Tama. Ganun din ang tao. Pag nasusukol yun. Ewan ko sa kanila kung kaya nila matulog ng mahimbing. Yung mga natin diskresi. Kaya nasa kanila yun. Sa pagkamintan gagawin nila. Usapin ninyo yung mga kasama. Siguro naman naiintindihan namin. Sige, wala nang bolero sa lagas niya. Nangyaway Diyos. Pero sila wala. Alas 5 pa lang gising na. Yes, sa kahapon walang uminom. Alam mo yung tatay. Para mo rin nalong po. Pasok kami sa taas tayo. Sabi namin, happy fiesta na. Kasi kasi kung sa kalsada kayo, hindi kayo matidinig. Ito namang opisina ko. Pero kung nung araw, kung nakakapasok kayo dito nung wala ko, nung araw, kahit yung first term ko, kahit yung parang palengke ito. Nakita niyo ko tao sa labas, ba? Yung mga sumusulat sa akin. Nakita niyo sa labas. Ang dami. Ayun, kasi bakit sila sumusulat? Bakit marami sumusulat? Kasi may nababalita. Alam nila may mangyayari. Ayaw na alam nila. Pero pag nakaloob-loob kasi ako, ariya. Luwag, ariya. Marang naman. Ano po yun? Karamihan sa amin ay umabot na rin dito sa opisina. Nadididihan na sila. Oo, alam niyo. Nagkatotoo ba? Hanggang po namin yun. Hindi ka na bumalik. Ibig sabihin, hindi ko na, pagsulat mo, hindi mo na kailangan po. Balik panawag ka sa city. Tuos gas ka, wala kang kasiguruhan. Ito, nagugulat ka, kinakato ka na lang sa bahay. Ha? Ikaw, dadala mo. Ayan. Pag nagpunta po kami, mamaya lang ako kasunod na namin. Minsan nga, binibigay na agad-agad. Eh, basta, pinipilit kong maging masino. Kaya mo,
Pinipilit. Your may pinatunayan ko lang sa amin kung pangarap mo muna may pag-asa. Dali-balikan po namin, dali po namin sa iyong pag-asa. Kaya naman, walang biro, pinulipin sa akin yung mga kasi nakalutang lang. Ano lang, sakto lang, last week lang nilipin sa akin. No. Legislator. Hintayin natin ang pasya ng husgado. Tago kayo ng mga tao, kanano ba naman. Biro eh, nakalutang lang yung kasi nakadeposit ko yung sa kaya tumatakbo yun. O sige po. Salamat.